Panginoon, mga kapatid. The right hand of the Father. He is the right hand of the Father and The the Holy Spirit is with us. Amen. Kaya, simple na lang kung i-acknowledge talaga natin ang Holy Spirit na nasa atin upang tayo ay tulungan. Amen? Amen. And dito is we have a high priest who secured our eternal redemption. So in Hebrews chapter 9 verse 11-12, but when Christ appeared as a high priest of the good things to come, that is through spiritual worship, he entered through the greater and more perfect tabernacle. But not made with hands, hindi po gawa-gawa ng tao. That is to say, not part of this material creation. He went once for all into the holy place, the holy of holies of heaven, into the presence of God. And not through the blood of goats and calves, but through His own blood. Naligtas po tayo through His own blood. Binigyan po tayo ng eternal redemption because of His own blood. Having obtained and secured eternal redemption, that is the salvation of all who personally believe in Him as a Savior. Amen. Amen? Praise the Lord. And sabi po rito in verse 21 to 24, now the king of Sodom said to Abram, give me the persons and take the goods for yourself. So nagsabi si Sodom kay Abram, the king of Sodom, na ibigay mo sa akin, ibibigay ko sa iyo yung ibigay mo sa akin yung mga tauhan ko. At sa iyo na lahat ng kayamanan ko na nakuha mo. But Abraham said to the king of Sodom, I have raised my hand to the Lord, God Most High, the possessor of heaven and earth. Means the Most High, God Most High po means in Elyon. He is the God supreme. Meron po siyang supremacy. So sabi po niya ni Abraham, na I have raised my hand to the Lord, God Most High, the possessor of heaven and earth, that I will take nothing from a thread to a sandal strap, and I will not take anything that is yours. So ano pong inano doon mga kapatid? Abraham, meron po siyang integrity. Hindi niya ipagpapalit yung pag-worship niya sa Panginoon. Sabi niya rito, kahit yung sandalyas mo, yung sinulid ng sandalyas, hindi ko tatanggapin. Why? Because sabi niya rito is, lest you should say, I have made Abraham rich. Minsan mga kapatid, pagka may nag-o-offer sa atin ang mundo, bigyan kita magandang trabaho. Nakalimutan mo na meron kang inoon sa Panginoon. Nakalimutan mo na meron kang pangako sa Panginoon. Sabi nito, except only what the young men have eaten, and the portion of the men who went with me, Aner, Eshcol, and Mamre, let them take their portion. So si Abraham, napaka-generous niya. And paano po natin dito, hindi po siya selfish. Na yung, alam mo yung nagtitake advantage. Na inano niya rito, hindi akin to eh. Ginamit lang ako ng Panginoon as a vessel. Kung ano yung sa'yo yan. Meron siyang satisfaction sa kanyang buhay. Mayaman na siya eh. Ang inano naman niya doon is hindi yung, ang habol niya doon, hindi yung kayamanan. Ang habol niya doon sa mga kings is para ma-rescue si Lot. And sabi nga rito na kung ano man yung ibigay mo lang, yung mga pangailangan ng tao ko, yung mga kinain nila. And Abraham offered to Melchizedek the tenth.
And manuin po natin mga kapatid doon sa pag-offer ni Abram ng tent. Nagpapatunay po yun na siya po is nag-obey. That God Most High is the possessor of heaven and earth. Eh hindi po niya pagmamayari niya kung ano ang meron siya. Abram received blessings dahil siya ay nag-obey sa Panginoon. And siya ay, yung pag-response niya, dahil siya ay na-bless ni Yahweh. And mano po natin dito mga kapatid na yung true definition of yung free will is yung pagsunod talaga. Kung ano ba talaga ang tama. Dahil nag-offer siya ng tent para sa Panginoon. Kaya dito natin makikita na talagang si Abram is pinanindigan niya talaga kung ano ba talaga yung inot niya. At sa atin po mga kapatid, if meron tayong mga prayer that Lord, sagutin mo lang to, I will honor you. Let us always be mindful of hingi tayo sa Panginoon ng guidance. Dahil pag sinagot yung panalangin natin, Lord, pag na-bless mo lang ako, I will give a portion. Aminin man natin o hindi, that is our oath to the Lord. Yan talaga ang laging sinasabi ng mga tao. Lord, answer this prayer. Lord, give me a good salary package. Lalo na pag nakakilala kay Lord. Matamaan man, kapatid, talagang yun ang ano. Dahil, before, sinasabi ko rin, Lord, sagutin mo lang. I will give back the portion. After nun, mga kapatid, pag hindi tayo nagbigay, yung pera natin parang wala lang. Parang pera sa hangin. So sa mundo ba? Walang purpose. But, pag nalaman talaga natin that we are blessed, at pag nalaman talaga natin na yung mga possession na pinagkaloob sa atin ng Panginoon is merong purpose para mag-expand ang kanyang kingdom, para ma-bless hindi lang yung pamilya natin, kundi ma-bless din yung mga souls na nangangailangan ng pagmamahal ng Panginoon. Dahil ngayon, we need the blessings of God para abutin ng mga tao, para sila ay matulungan spiritually. And praise God. Let me close for this. Sabi nga rito, in 1 Timothy chapter 6, verse 11 to 16, But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Fight for the good fight of the faith. Take hold of the eternal life, to which you were called when you have made your good confession in the presence of my witnesses. In the sight of God, who gives life to everything, and of Jesus, who while testifying before Pontius Pilate made a good confession, I charge you to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ, which God will bring about in His own time. God bless and only ruler, the King of kings and Lords of lords, and Lord of lords, who alone is immortal and who lives in approachable light, whom no one has seen or can see. To Him be honor and might forever and amen. Mga kapatid, let us always pursue the righteousness
na inaano sa atin ng Panginoon. Yung godliness, yung faith, yung love. Kapatid, huwag po natin mahalin yung possessor. Huwag po natin mahalin yung possession. Because we cannot serve two masters. We cannot serve only one master, which is the Adonai, our Lord Jesus Christ, our real master. Because if we will call, nung tinanggap natin ng Panginoon, Lord, I accept you as my personal Lord and Savior. Hindi po natin sinabi na, Lord, I accept you as my Savior. But we accept Jesus Christ as our Lord. Ano nga yung Lord? Adonai, Lord and Master. Na tayo yung sinasakop niya. Binibigyan niya tayo ng many chances upang mag-reflect yung kabutihan niya sa atin. And we will always fight the good fight of faith. Pag tayo ay tinawag ng Panginoon upang i-rescue ang mga tao na nahatak sa mundo, huwag po tayong magdalawang isip na, Lord, ayaw ko kasi pagod ako. Let us always remember, we will always ask the Lord, but Lord, give me the strength. Because we can do all things through Christ who strengthens us. Yung kalakasan na meron tayo, hindi na to kalakasan na mismo sa atin. Kalakasan to na binibigay ng Panginoon. Amen. Dahil mga kapatid, dati pa lang, pag tayo nasa mundo, nung tayo nasa mundo pa rin, wala tayong oras. Minsan nga, kahit di-off natin, ayaw natin maligo eh. Kasi napapagod tayo. Tinatamad tayo. Ba't ngayon, talagang binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon? Pinapakita sa atin. Tambak man yung labahin mo. Pag pumunta ka sa presensya, makikita mo. Pagbukas mo pa lang ng aparador mo, akala mo wala ka na susunod. Kasi yun naman lang, dinadyain lang natin, ayaw pumunta kasi marami na akong labahin tambak na. Pero pag sinabi ni Lord, buksan mo yung aparador mo. Madami pa ba? So wala tayong pwedeng madahilan. Alam niyo mga kapatid, bakit hindi? Hallelujah! Praise God! Mga kapatid, alam niyo kung bakit hindi tayo pwedeng magdahilan kay Lord? Maraming tao, ginamit si Lord. Amen. Upang tayo iligtas. Amen. Upang tayo i-rescue. Kaya lagi natin iisipin at iintindihin. The Lord, salamat. Dahil meron kang pinadalang tao. Faithful servant na willing to go out to their comfort zone upang abutin ho. Si Lot, pinapili lang ni Abraham. Ano ba talagang gusto mo? But, sa atin, ano ba talagang gusto natin? Ang gusto natin, lagi natin i-claim, Lord, gamitin mo ako for your glory. Lord, gamitin mo ako. If we have the extra time, praise the Lord. Meron tayong extra time, meron at merong purpose yan. Amen. Hindi yan binigay sa atin ng Lord na extra time upang para wala lang. Andiyan ang Panginoon tutulong sa atin. Andiyan ang Panginoon magbe-bless sa atin. Amen. Bakit po, mga kapatid, what is the significance of 10? That is the completeness. That is the divine order come from the Lord. Kaya minsan, isipin natin bakit hindi na lang 5, but hindi na lang 20? Because that is the significance of 10 or 10 is completeness. If 7 is the perfect number, 10 is the completeness. So huwag tayong matakot. Kapatid, in times of meron tayong sahod, kung hindi pa kayo makapagbigay sa Panginoon, yung 10%, itabi nyo lang. Huwag nyo galawin. Kung hindi nyo pa kaya, itabi nyo lang. Isipin nyo na, wala na yun. Ipapakita sa inyo ni Lord, yung tinabi mong 10%, isusustain ka ni Lord more than the 10%
sa tinabi mo. Amen. Amen. Dahil ipapakita talaga ni Lord na kung nag-aalangan ka, kung natatakot ka dahil sa 10%, ipapakita ko sa iyo. 10% na tinago mo, kahit di mo lang ibigay, kahit di mo ibigay sa akin yan. Because your money, hindi ko kailangan. At kailangan ko yung tiwala mo sa akin. Amen. Because the Lord don't want our money. Amen. God wants our heart. Sabi ng Panginoon, I don't want your sacrifices, but I want your love. Pagmamahal talaga natin sa Panginoon. Amen. Amen? Let us stand mga kapatid. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito na tunay nga ay pinakita mo sa amin that we are able, Panginoon, to stand and to listen to your instruction, that all of us ay tinawag mo upang maging mighty warrior of your Son, Jesus Christ. Nahanda kaming lumabas sa aming comfort zone upang yung gamitin, upang iligtas ng mga tao nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng saklulong. At Lord, salamat sa lahat ng iyong mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Hindi mo kami ipinahiya sa kalaban na hindi kami karapat-dapat na tawagin mo mga anak. At ipinakita mo na andyan ka, na laging tutulong sa amin, na laging mag-i-enlighten sa amin, na kami ay pinalaya mo ng Panginoon from the selfishness, from the greediness, because Lord, gusto mo mag-reflect yung pagiging generous mo, Panginoon. Because Lord, ibinigay mo sa amin ang iyong kaisa-isang anak na wala man lang kasalanan ay pinagpalit sa amin na kami ay mga kasalanan upang kami ay linisin, upang kami ay bigyan ng bagong buhay, upang kami ay pagkalooban, Panginoon, ng pagpapala, ng authority, Panginoon, that we are able to preach your gospel, that we are able, Panginoon, to share the truth, na lahat ng tatawag sa iyo, Panginoon, ay tutulungan mo in the name of your Son, Jesus Christ. At maraming salamat sa mga parating pa ng pagpapala. Dahil kami ay tinuruan mo that we will always seek you first the kingdom of your Son, Jesus Christ, and His righteousness. Na lahat ng aming mga lalahanin, lahat ng aming mga pangangailangan, you are the one who will provide. Amen. Because you are our Jehovah Jireh. You are our ultimate source. You are our provider. And Lord, salamat. Dahil sa gabing ito, Panginoon, tinuruan mo kami how to be blessed and how to be honored the God Most High, which is our Lord Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. 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 Wow. Praise God. Hallelujah. Grabe, no? Praise God. So, I'm sure, are we all blessed? Amen. Amen. Praise God. Talagang sumulabos tayo. And let's move forward into another form of worship. Worship in giving. Praise be to God. Sabi nga, our God is a generous God. And I want also His people to be generous. Amen? So, now, you know, ang verse po natin ngayon is, ito po sa, in Matthew chapter 6, verse 1 to 4. This is the continuation of Jesus' Sermon on the Mount. You know, this is this time when Jesus has this Sermon of the Mount, ito yung Jesus na tinuturuan niya yung mga Kristiyano, yung mga followers, mga believers niya,
Ano yung proper way na